Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo Tunay din. nga bang mapapakinggan natin sa ating Ebanghelyo na ang Panginoong Hesukristo, ang prinsipe ng kapayapaan, ay hindi kapayapaan ng kanyang dala, kundi pagkakanya-kanya. Ano nga ba ang kahulugan ng pagkakanya-kanya na ito? Mga kapatid, mga kapanalig, sama-sama po tayo ngayon magdiwang ng banal na sakramento sa altar. At idulog po natin at ihain sa ating mahal na Panginoon, hindi lamang ang ating pasasalamat, kundi ang ating pagsusumamo sa Kanya ng ating mga kanya-kanyang kahilingan upang maiparating natin ng lubos sa Kanya ang ating paghingi ng tulong, pagpapalat biyaya na siyang magbibigay na ano pang tayo maging pagpapalat biyaya sa ating kapwa. Simulan natin ang pagdiriwang ng pagsisisi. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para maihatid ang mabuting balita sa mga tao, pinatibay mo ang obispong si San Antonio Maria Claret na sa tanging malasakit at sigasig. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ipagkalob mong hanapin namin ang nauukol sa iyo sa pagpupunyagi naming maakit ang kapwa kay Kristo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti,
ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan, at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dulong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin na ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkagagayon. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi nyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid kapag isinakdal ka sa hukuman? Makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon pa. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinimulan po natin ngayon ang ating banal na misa sa pag-aakalang itong ebanghelyo natin ay may kaugnayan din pala sa ebanghelyo nito nakarang araw. Nang pagparito ng ating Panginoon, hindi kapayapaan, kundi pagkakanya-kanya. Nakikita na niya ito. Ibig sabihin, He has the vision of this. Because not all people, hindi lahat ng tao, ay mapapasunod natin ayon sa gusto natin. Alam niyo, minsan may ditong huling pagsasama-sama namin mga pare at mga kaibigan, no? Ay may isang senior priest na nakakwentuhan ko. At sabi niya sa akin, alam mo, isa lang ang na-realize ko ngayong ako'y tumatanda ng pare, na hindi lahat, no, ng gusto ko ang nasusunod.
Sabi ko sa kanya, di ba, Father, yan naman po talaga ang layunin natin. Magmula nung tayo na ordinahan. It's not our will, but God the Lord's will. No, not only that, sabi niya ganyan. No? Sabi niya akin ng isang pare, it's not, kami sa kasi, we follow God's will. No? We follow God's will. But then, in following God's will, we find ourselves into a situation na parang iniisip natin, ito yung paraan ito yung daan para masunod natin yung plano ng Diyos sa atin, yung will ng Panginoon sa atin, no? So, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi lahat ng tao susunod sa iyo. Hindi lahat ng tao mananalig. Hindi lahat ng tao mapapasunod mo sa gusto mo. Ngayon, dito sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ang punto dyan kung bakit ikinonekta ko yung ebanghelyo kahapon sa ngayon, ay dahil na alam ng Panginoon na Jesucristo na ito yung mangyayari eh. Kaya kung ano yung problema kahapon, no? Yung katanungan, paano natin mapapasunod tao? Ito ngayon yung kasagutan ngayong ebanghelyo ngayong araw na ito ng Biyernes, sa ebanghelyo ni San Lucas. We must learn how to know the sign of the times. Signs are made, ang mga tanda o senyales ay nasa paligid po natin. Di ba? Marami tayong mga senyales sa kalsada ko, kayo nagmamaneho. Di ba? Nakalagay doon, narrowing road. Malayo pa lang, narrowing road na ang nakalagay, nakikita mo ganyan. O yung 2 lanes nagiging 1 lane lang. So malayo pa lang, dapat alam mo na yung magiging kahinatnan. Binibigyan ka ng forecast. Di ba? Di ba? Kung minsan, sinasabi sa bukas, may application na rin dito sa mga cellphone natin. Bukas malamig, ganitong oras. Bukas uulan ng ganitong oras. Alam nyo kung bakit may mga ganyan? Na-realize ko lang, mga kapatid, kasi tayo, kung minsan, meron mga tanda na sa paligid natin, pero hindi natin pinapansin. Tapos sa kahuli-hulihan, sisisihin mo pa, no? Ang ibang tao, sisihin mo pa yung gobyerno, sisihin mo yung mga tao na, ba't di man na sila nagsabi na ganito? Hindi ka nagsabi. Hindi mo ko pinalalahanan. Kung minsan, mga kapanalig, tandaan natin, may mga pagkakataon na hindi obligasyon ng ating kapwa na paalalahanan tayo, kundi tayo ang nagpapaalala. Ang panahon na, ang paligid natin nagpapaalala na sa atin. Paalala lang. Bakit? Kasi kung minsan wala na nagpapaalala, sa takot nila pag pinaalalahanan ka, ay hindi ka rin naman susunod. O di kaya naman ay, ikaw pa ang magagalit sa kanila pag pinaalalahanan ka. Kasi ang tingin mo, ikaw ay pinupuna. Kapatid, ang pagpuna, in a very special way, katulad ng ating mga Panginoon, ito ay kanyang pagpuna sa pwedeng mangyari na very, very disastrous sa buhay natin. Ano sabi niya rito? Mga paalala niya. Ikaw ba, kung meron nagsakdal sa'yo, makipagkasunto ka na agad. Diba? Kung kaya mo namang bigyan ng pagpapahalaga yung sinasabi sa'yo, na sa'yo na ibang tao ay tama, gawin mo na. Wala namang masama. At at the same time, nasusuri mo rin ang sarili mo, kapatid. Nasusuri mo rin. Ang problema kasi sa atin, mga kapatid, kung minsan, kapag tayo nasa antas, no? O level na kung saan tayo ay umaangat, akala natin tayo lang yung pwede magsalita. Samantalang yung iba na nakakababa sa atin, ay hindi natin pinapakinggan. Tandaan nyo, kung minsan gumagamit ang Panginoon ng instrumento niya o mensahero niya sa imahe ng isang musmos, sa imahe ng isang pulubi, sa isang imahe ng hamak na manggagawa, gumagamit yan ng Diyos para maging mensahero niya, tagapaghatid ng kanyang mensahe. At ang unang mensahe niya, magbago tayo, magsisi tayo. Ang tanong, mahirap bang gawin ang pagsisisi? Bigat ba para sa atin ang hamon ng ating ebanghelyo ngayon? Di ba? Kasi sa pagkakataong maging aware po tayo na meron pala tayo naging pagkukulang, yun din ang umpisa ng ating gawain para mapunan yung ating pagkukulang. Kung anong kulang, pupunan. Kung anong magmamalabis natin, tatapyasan o babawasan.
Hanggang sa marating natin yung rurok. Diba? Sabi nga ng Panginoon dito, sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang sentimo. Hindi pagbabayad ang pinag-uusapan dito ng utang, kundi mapunan natin kung ano yung pagkukulang at mabawasan natin ang ating pagmamalabis. Remember this, there are only two ways when we commit sin. That is, we commit by omitting it. That's the sin of omission. Isang bagay na dapat mong ginawa, pero nagkulang ka para gawin mo ito. O isang bagay na dapat hindi mo ginawa, pero lumabis ka sa linya o demarcation line, di ba? You went beyond, lumabis ka, di ba? Sa isang bagay na dapat hindi mo ginawa. Kaya mga kapatid, sa tagpong ito tayo dapat ay kapagnilay na mensahe ng ating Panginoon. Batid niya, alam na niya ang ating pagkatao. Alam niya na kung minsan may pagkukulan tayo at pagmamalabis tayo. Kaya nga sabi niya, magmatsyag, magnilay, magpakumbaba, tugunan. We respond, not react. But indeed, my dear sisters and brothers, we will all come up to the solution and resolution that mayroon tayong dapat gawin sa buhay natin. Tapiasan mo, bawasan mo. Kung hindi mo kayang iwasan, pwedeng bawas-bawasan. At kung hindi mo kayang tanggapin ang pamumuna, then umpisan mong punuan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng Kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos upang bigyang tuldok ang gera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway masigit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng may hirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong Puri ka, Diyos na ipinalay sa iyo. Sa iyong kagandang, narito ang aming may aanay. Mula sa lupad mo ng aming pagawa, ang pinapay para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa Narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at buwan ay pagkawang anak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kay Antonia Maria Claret ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa katutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Antonio Maria Claret ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, ay magiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang may lakas ng loob. Anaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya
ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mapagpalang San Antonio Maria Claret, masigasig na misyonero at tapat na lingkod ng Diyos, ibinigay mo ang iyong buong sarili upang ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga may hirap at naliligaw. Tinanggap mo ang hamon ng paglalakbay, pagpapakasakit at pagtitiis alang-alang sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kaluluwa ng iyong kapwa. Ipanalangin mo kami na kaming mga anak ng simbahan ay maging masigasig din sa aming pananampalataya at paglilingkod. San Antonio Maria Claret, tagapagtanggol ng katotohanan at apostol ng pag-ibig, gabayan mo kami upang mamuhay ng may kababaang loob, pagtitiwala sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng iyong panalangin, idulog mo sa Panginoon ang aming mga kahilingan. Turuan mo kaming tularan ng iyong pagnanais na ialay ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Amen. San Antonio Maria Claret, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran namin si San Antonio Maria Claret ay maipahayag namin at ang itinuturo niya ay magawa naming ganapin
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo ng mga pangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapayapaan mula kay Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin yung nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoon nagbababanal na pumupuspos ng pagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at linisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut noque comporsit laudatio. Amen. Panem di cielo prestitis Tieis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quesimus, iteros corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus.
Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesus Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,